Uy, alam mo ba yung teoryang Marxismo? Ikaw? Ikaw? Uy, ikaw, alam mo ba yon? Alam ko, konti. Okay, ano yon? Yung mga nalalaman mo? Ano, basta parang mahirap versus mayaman. Ganun. Yun lang alam ko eh. Excuse me po, alam niyo po ba yung ibig sabihin ng teoryang Marxismo? Marxismo or Narcismo? Marxismo as in letter M. Yun yung ano. Mahirap at mayaman. Very good friend. Thank you po. Welcome. Teoryang Marxismo? Well, ang naiisip ko pag sinabing teoryang Marxismo ay yung mahirap versus mayaman or yung mahirap nagiging mayaman kung paano sila nagiging mayaman sa kabila ng kanilang kahirapan. Paano nga ba maging mayaman? Well, maraming paraan, pero sa mga mahihirap na mamamayan Pilipino, mahirap maging mayaman eh. Kasi yung iba walang pinag-aralan. Pero, kaya yung iba sumasali na lang sa mga game show, tumataya ng loto, umaasa sila na baka swertehin sila. Pero ano nga ba yung mas maganda? Mas magandang paraan kung paano ka maging matagumpay sa buhay? Mas maganda 'di ba kung pinaghihirapan mo, kung nagsisikap ka, kagaya ng pag-aaral ng mabuti, 'di ba? Okay. Sila ang iba't ibang halimbawa ng Marxismo. Unang halimbawa, Jericho Rosales, dating nagtatrabaho sa palengke, kargador, tindero, at iba pa. Ngunit tingnan mo ngayon, asensado na siya. Mayaman dahil sa pag-aartista. O diba? Ang taray! Ang ikalawang halimbawa, si Isko Moreno, dating basurero na naging artista at ngayon sinabak na ang mundo ng politika. Ang bongga mo, Isko! At ang ikatlong halimbawa, si Manny Pacquiao, isang mahirap at amateur na boksingero na nagsikap upang maging sikat at profesional na boksingero. Sino nga ba ang hindi makakakilala kay Manny Pacquiao ngayon? Sobra-sobra na ang kanyang kasikatan at kayamanan. Sapa ka na lang! Ang ikaapat na halimbawa, Jovit Baldivino, siomai vendor, nagsikap, nag-audition sa Pilipinas Got Talent! nanalo, at naging matagumpay hanggang sa kasalukuyan. Ang gwapo mo! Imaltes mo! At ang ikalimang halimbawa, Regine Velasquez, sumasali lamang sa mga amateur contest, sa mga singing amateur contest, nabigyan ng break at ngayon, siya na ang Asia Songbird at isa sa mga hinahangaan ng mga awit. Ikaw nate, ganda mo eh. Sikreto! Share naman! Sino nga ba ang hindi makakalimot sa linyang ito? You're nothing but a second rate, trying hard, copycat! At ang linyang ito ay mula sa pelikulang Bituing Walang Ningning noong 1985, kung saan ginampanan ito ni Miss Sharon Cuneta, ni Miss Sherry Hill, at ni Mr. Christopher De Leon. Una-muna itong sumikat sa Pilipinas bilang isang comics, kung saan sinulat ito ni Nerissa Cabral, at binaglaon
ay ginawa nga itong pelikula ng Viva Films. At ginawa rin ito ng teleserye ng ABS-CBN, kung saan naman pinagbidahan ito ni Miss Sara Geronimo at ni Miss Angelica de la Cruz. Ang aking napiling kwento ay Bituing Walang Ningning, kung saan si Dorina ay isang tagahanga ni Lavinia. Grabe ang paghanga ni Dorina kay Lavinia. Parang siya na nga yung presidente ng fans club nila eh. Magaling ring mga awit si Dorina. Sumali siya sa mga contest at ang kanyang break ay nung sumali siya sa contest sa TV kung saan siya ay na-discover. Sumikat si Dorina ng gusto. Masikat pa nga siya kay Lavinia eh. Hanggang sa maging magkalaban na silang dalawa. Ito yung napili kong kwento kasi kahit isang mahirap na tagahanga lamang si Dorina ay nagsikap siya sa pamamagitan ng pagsali sa mga contest. Hindi siya sumuko eh. Tas yun, nakamit niya yung pangarap na bituin niya. Ang mayaman versus mahirap naman dito ay yung pagtrato ng mayaman sa mahirap. Kung paano inaalipusta ni Lavinia si Dorina porket ganun yung estado ng kanilang buhay. Ang pagkakaiba ng kanilang ugali. Pero hindi naman ibig sabihin nito ay lahat ng mayaman at mahirap ay ganun, 'di ba? This kitten got your tongue tied in knots, I see. Spit it out 'cause I'm dying for company.